Malaki ang pangarap ko para sa mga anak ko, Roldan. Kung dito lang tayo sa Pilipinas at aasa dyan sa pamamasada mo, hanggang dito na lang tayo. Paulit-ulit na lang ang paliwanag na iyon ni Celia sa asawa niyang si Roldan. Lagi na lang silang nagtatalo. Inaasikaso na ni Celia ang kanyang mga papeles, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito pumapayag. Nakatayo si Celia sa tabi ng bintana ng inuupahan nilang bahay, habang nakaupo naman sa kahoy ng hapagkainan si Roldan. Nakakunot ang mga kilay nito sa pagkadismaya. Damang-dama pa ang tensyon sa pagitan nila. Kaya ko naman na. Naitataguyod ko naman kayo. Ano bang problema? Lagi kang nakikinig dyan sa nanay mo. Kaya naman natin. Nakakaraos naman tayo sa araw-araw, Celia. Giit pa nito sa kanya. Marahas siyang lumingon kay Roldan. Paano hindi ako makikinig kay nanay? May punto naman siya. Magandang oportunidad na yon, palalampasin ko pa ba? Hindi lahat ng tao nakakapag-abroad. Bakit ba ayaw na ayaw mong umalis ako? Hindi mo ba gustong umahon ng buhay natin, ha? Umiwas ito ng tingin. Ako ang lalaki. Ako dapat ang nagtatrabaho para sa atin. Para mo na rin akong iniinsulto, Celia. Bumuntong hininga siya. Alam niyang nararamdaman ng mister. Batid ni Celia na natatapakan niyang ego nito. Nangako naman ito sa kanila noon, bago nila naisip na bumuo ng sariling pamilya, na gagawin ni Roldan ang lahat para sa kanila. Gayunpaman, nakikita niyang nahihirapan na rin ito. Celia, please naman, huwag ka nang pumunta sa Saudi. Hindi na ba magbabago ang isip mo? Iba ang kutob ko sa pagpunta mo sa ibang bansa. Delikado at ayokong malayo ka sa amin. Pakiusap ni Roldan na may bahid ng pag-aalalang boses. Ngunit determinado na ang puso ni Celia. Roldan, naiintindihan ko naman ang alalahanin mo. Pero kailangan kong gawin ito para sa mga anak natin. Gusto kong bigyan sila ng isang magandang kinabukasan. Nagastusan ko na to. Sayang naman kung uurong pa ako. Umiling si Roldan. Nakakuyom ang mga kamay. Pero paano kami? Paano ang pamilya natin? Paano mo kami may iwan ng ganito? Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Celia. Huminga siya ng malalim at sinusubukang pakalmahin ang sarili. Hindi kita iiwan, Roldan. Ginagawa ko ito para sa ating lahat. Please naman, subukan mong intindihin. Saad niya pa rito. Sa kanilang dalawa, mas madaling naasikaso ang kanyang mga papeles. Nasa mga palad na ni Celia ang pagkakataon at ayaw niya ng pakawalan pa. Kung iyon lang ang paraan para makaahon sila kahit papaano sa hirap, magsasakripisyo siya. Kahit masakit pang malayo sa kanyang pamilya, magtitiis na lamang siya. Lumapit siya kay Roldan. At wala akong intensyong insultuhin ka. Pinahalagahan kong nagtatrabaho ka para sa amin, na alam mo ang responsibilidad mo bilang haligi ng tahanan. Pero hindi sapat yun. Marami tayong kailangang gawin para sa mga anak natin. Maliliit pa sila ngayon, pero papaano kapag lumaki na sila? Lumalaki rin ang gastos natin. Isa pa, gusto kong sunggaban lahat ng opportunities habang bata pa tayo at malakas pa. Roldan, hanggang kaya natin, mag-ipon tayo para sa future ng ating pamilya. Suportahan mo naman ako sa mga plano ko, Roldan. Pero Celia, hindi ko kayang malayo sa'yo. Nangingilid ang mga luha ng asawa niya. Siguradong mahihirapan ako. Tinitigan niya ng mabuti ang lalaki. Parang dinudurog ang puso niya. Ramdam niyang isa iyon sa dahilan kung bakit gano'n na lang ang pagtutol ni Roldan. Ni minsan, hindi pa sila nagkakalayong dalawa. Hinawakan niya ng marahan ang kamay nito. 3 taon lang naman yun, mahal. Kahit na, paano kung may makita kang iba ron? Paano ako? Paano kami ng mga bata? Tanong nito sa kanya. Mahina siyang tumawa. Wala naman akong mahahanap doon. Saka wala akong balak ipagpalit ka. Ikaw lang ang nag-iisang asawa ko, no? Huwag kang tumawa. Seryoso ako, Celia. Naiinis pa na sabi nito. Natawa siya ulit. Saka, ako dapat ang mag-alala. Baka ikaw ang maghanap ng iba. Umismid naman ito. Kita mong baliw na baliw ako sa'yo. Maghahanap pa ba ako ng iba? Niyakap ni Celia si Roldan. Napabuntong hininga siya. Kung mayaman lang sila at kayang ibigay ang buhay na gusto nila para sa mga anak, hindi naman niya gagawin iyon. Simpleng sakripisyo lang naman iyon at hiling niya, sana matiis iyon ni Roldan.
Lumipas ang mga araw, inasikaso na nga ni Celia ang ilan pang mga kailangang dokumento. Nang mahawakan niya na ang plane ticket, saka lang talaga tumimo sa kanyang wala nang atrasan iyon. Mga anak, ang bilin ko ha, huwag niyong kakalimutan, aalis na ako. Paalala ni Celia sa mga anak habang nag-e-empake ng mga gamit. Tumango si Joyce, ang kanyang panganay. Okay po, lagi ko pong iintindihin si Kobe. Dapat ginagawa niyo ang mga takdang aralin ninyo araw-araw ha, huwag kayong magpapabaya sa pag-aaral. Bilin pa ni Celia. Si Kobe naman ang sumagot. Opo mama. Tumingin siya sa mga anak. Tandaan ninyong maging mabait at magalang sa kahit kanino, lalong-lalo na sa papa ninyo. Makinig kayo kay Roldan, kapag pinapakain kayo ng gulay, kumain kayo, magandang mga pagkain ganun sa katawan. Yumakap kay Celia ang dalawang anak. Huminga siya ng malalim, siguradong mangungulila siya sa mga ito. Hinaplos ni Celia ang mukha ng mga bata. At higit sa lahat, gusto kong malaman ninyo na mahal ko kayong dalawa. Mamimiss ko kayo ng sobra, pero babalik din naman ako. Kailangan ko lang magtrabaho roon. Niyakap siya ni Joyce. Mahal ka rin po namin, Mama. Maghihintay po kami ni Kobe. Promise po, magiging mabait po akong ate habang wala po kayo. Hinalikan niya ang noo ng mga ito. Mahal ko kayo, mga anak. Lumapit naman sa kanya si Roldan. Hindi ako sang-ayon sa desisyon mo, Celia. Pero lagi kitang susuportahan. Mag-iingat ka ron, mahal. Lumundag ang puso ni Celia sa pasasalamat. Nakatuto kay Roldan ang kanyang mga mata. Sa wakas, naiintindihan na rin ito ang kailangan niyang gawin. Sinakay na sa tricycle ang mga bagahe niya. Sumama si Roldan sa paghatid sa kanya sa airport. Nasa biyahe na sila pero panay pa rin ang yakap ng kanyang asawa. Naiintindihan niya naman iyon. Mga taon ang bibilangin bago sila muling magkita at mayakap ang isa't isa. Ipangako mo sa akin na babalik ka sa amin, Celia. Ipangako mo sa akin na uuwi ka. Bulong ni Roldan na punong-puno ng luha ang mga mata. Tumango naman si Celia nang may ngiti sa mga labi. Malalampasin niya ang mga hamon sa ibang bansa. Baon niya ang pagmamahal ng kanyang asawa at mga anak. Habang nakasakay sa eroplano, tahimik na lang siyang humihiling na sana tama ang kanyang desisyon. Gusto niyang maging maswerte sa pag-abroad para patunayan kay Roldan na may patutunguhang maganda ang kanyang tinahak. Iniwan ni Celia ang kanyang sariling bansa na may magkahalong pananabik at kaba. Kaya ngayong nasa Saudi Arabia na siya, alam niyang magsisimula na ang kanyang bagong kapalaran. Magtatrabaho siya bilang isang domestic helper para sa isang mayamang pamilya. Sa pagpasok niya sa loob, sa isang mainit na hapon sa disyerto, tila bumagal ang mundo sa kanyang paligid. Sinalubong si Celia ng kanyang mga amo, isang mabait na mag-asawa. Gumaan kahit papaano ang kanyang loob. Magiliw ang babae niyang amo na si Aisha. Samantala, tahimik naman ang asawa nitong si Fahad, pero ramdam niyang mabait din. Hello, I'm Celia. I'm here to be your domestic helper. Salita niya na pabarok sa Ingles. Pero ayos lang yon dahil hindi rin naman magaling mag-Ingles ang kanyang mga amo. Hello, Celia. Yes, Aisha my name. This is my husband, Fahad. We happy to have you here. Please be comfortable at our home. Tumango si Celia at ngumiti. Mabait ang kanyang mga amo, kaya kailangan niyang ayusin ang trabaho. Gayunpaman, ang kapatid ni Fahad na si Jafar ay may malagkit na tingin sa kanya. Parang tumatago sa kanyang kaluluwa bawat titig nito. Nangilabot siya sa presensya ni Jafar. Kahit nagtatrabaho siya, nararamdaman niyang hinahagod nito ng tingin ang kanyang katawan. Nang makapasok siya sa kwarto, saka lang siya nakahinga ng malalim. Wala akong magagawa dahil kapatid ni Sir Fahad si Jafar. Kakaibang tingin niya sa akin. Hindi ko nalang papansinin at magfo-focus sa trabaho. Bulong niya sa sarili. Ilang sandali pa, tumawag sa kanyang cellphone si Roldan. Napangiti si Celia at agad na sinagot iyon. Kumislap ang mga mata niya sa luha nang makita ang mga anak sa screen. Miss na miss ko na kayo. Kumusta kayo dyan? Mahinang tanong niya sa mga ito. Ngumiti naman si Joyce. Okay naman po, Mama. Ginagawa po namin ang homeworks namin. Nag-aaral po kaming mabuti. Napangiti siya ulit. Kumunot lang ang noo niya nang makitang marumi pa ang damit ng mga anak niya. Parang hindi pa nakaligo. Nasaan ang tatay ninyo? Ang dungis nyo pa, gabi na dyan na. Tanong ni Celia sa mga bata.
Sumagot naman si Kobe. Nasa biyahe pa po si Papa, marami pong pasahero. Huminga siya ng malalim. Minsan, napagsabihan niya ng asawa niya. Sobrang sipag nito sa pamamasada na minsan naiiwan ang mga anak niya sa bahay nila. Mabuti na lang, mature nang mag-isip ang panganay niyang anak at marunong na sa gawaing bahay. Kumain na ba kayo? Tumango naman si Joyce. Opo, Mama. Bumuntong hininga si Celia. Kung ganon, magbihis na kayo, mag-half bath kayo, ang dudungis ninyo. Nanggaling siguro kayo sa paglalaro ano? Di ba sabi ko kapag galing sa paglalaro, mag-half bath ka agad at magpalit ng damit? Gusto nyo bang bumaho kayo? Mahinang tumawa ang mga anak niya. Parang nawala ang kanyang pagod. Basta masaya ang mga ito, sapat na sa kanya. Sa isang araw, magpapadala ko ng pera sa inyo. Kumain kayo sa labas ha. Sabihin nyo sa tatay ninyo, bihisan kayo ng maganda. Bili niya pa bago putulin ng tawag. Sa mga sumunod na buwan, naging maayos naman ang trabaho niya. Yun nga lang, hindi pa rin siya komportable kay Jafar. Kapag nagkakasalubong sila, malisyoso palagi ang tinging binibigay nito sa kanya. Pero pinili ni Celia na huwag pansinin ang masasamang tingin nito. Sa halip, tumutok siya sa trabaho. Swerte naman siya sa mag-asawa niyang amo, kaya walang problema. Nakakamiss ka, Celia. Wala na naman akong katabi sa kama. Saad ni Roldan sa kanya. Pinanliitan niya ito ng mga mata. Baka sa sobrang pagkamiss mo sa akin, maghanap ka ng iba dyan. Masamang tumingin sa kanya si Roldan. Mukha bang babaerong tingin mo sa asawa mo? Alam mo namang sa'yo lang ako ganito. Siyempre, akala mo ba hindi ko narinig? Sa lahat ng tricycle driver, ikaw daw ang pinakamabango. Bulalas pa ni Celia. Mahinang tumawa si Roldan. Kanino mo naman narinig yan? Sa mga baklang nanananching sa akin kapag sumasakay sa likod ng tricycle? Umalpas na rin ang tawa sa kanya. Hindi niya rin maiwasang mag-alala. Bata pang asawa niya at talagang may itsura. Kaya hindi siya magtataka kung may mga babaeng nagkakagusto rito. Gayunpaman, may tiwala siya kay Roldan. Ikaw, mag-ingat ka dyan. Nasa ibang bansa ka. Oo, at mabait yung mga amo mo. Pero iba pa rin ang takbo ng utak ng mga yan. Hindi ko naman nilalahat pero iba pa rin ang tingin ng mga yan sa ibang lahi. Lalo na sa mga Pilipino. Wika pa ni Roldan. Tumango naman si Celia. Alam ko naman yon, kaya nga maingat ako sa mga kilos ko rito. Saka wag kang lalabas diyang basa ang buhok mo. Narinig ko, attracted daw ang mga yan sa may mahabang buhok. Huwag mong ipapakita yung sayo. Nagkalat pa naman ang mga mapagsamantala kahit saan. Mag-ingat ka palagi. Paalala pa ni Roldan. Natigilan si Celia. Biglang sumagi sa isip niya si Jafar. Ni minsan, hindi siya nagpakita ng kahit na anong motibo rito. Unang tungtong niya palang sa lugar na yon, talagang malagkit ng tingin nito sa kanya. Celia, natulala ka na. Ayos ka lang ba? Tanong pa muli ni Roldan. Saka lang siya nabalik sa wisyo. Ayos lang. Bakas ang pag-alala sa mukha nito. Kumain ka, ang payat mo na. Umuwi ka na nga rito at nang maalagaan kita. Napangiti siya. Kaunting tiis na lang mahal, malapit na rin naman. Makakaipon na tayo pang bayad dun sa bahay at lupa na gusto natin. Tumango naman ito. Nakausap ko na yung may-ari. Payag daw siyang installment muna. Medyo pangit yung bahay pero tayo na lang ang bahalang magpaganda. Pagtulungan na lang natin kapag nakauwi ka na. Ganoon ang naging sistema nilang mag-asawa. Kahit nasa abroad siya, magtatrabaho pa rin ito para sa mga pangangailangan ng mga bata. Sa sahod naman ni Celia, iniipon para pang bayad sa bahay at lupang gusto nilang bilhin. Sa kabila ng mga nakakabagabag na presensya ni Jafar, sinikap ni Celia na makapagtrabaho ng mabuti. Sobrang sinisipagan niya lang talaga para hindi lumala ang pagka-homesick niya sa kanyang pamilya. Habang lumilipas ang taon, nasanay na si Celia sa ritmo ng buhay sa Saudi. Medyo natuto na rin siyang makaintindi ng Arabic words dahil palagi siyang kinakausap ng mga amo niya sa ganoong lengguwahe. Isang hapon, katatapos lang ng gawain niya, kaya tumambay muna si Celia sa kanyang silid. Nakipag-video call siya sa kanyang pamilya. Ang pamilyar na boses ng kanyang mga anak na puno ng init at pagmamahal ang sumalubong sa kanya sa kabilang linya. Mama, nanalo po akong muse sa school namin. Masayang sabi ni Joyce. Wow, mabuti naman. Kinuhaan ka ba ng pictures ng tatay mo? Opo, Mama. Inagaw ni Roldan ng cellphone. Saglit lang at isisend ko.
Tiningnan naman agad ni Celia ang mga kuhang larawan. Napangiti siya nang makita ang maganda niyang anak. Una pa lang, bibo na si Joyce at alam niyang kontesera. Mana talaga sa kagandahan niyang anak. Yun nga lang, kumunot ang noo niya sa pag-scroll. Sunod-sunod ba namang malabo na ang mga kuha? Ano ba naman to, Roldan? Yung naunang 3 picture malinaw, tapos yung mga sumunod puro malabo na. Paano mo to ipapadevelop? Bulalas niya sa kanyang asawa. Napakamot na lang sa batok si Roldan. Malikot niyang si Joyce. Ang hirap kumuha ng pictures. Okay na yan, may mga malilinaw naman dyan. Humalukip-kip si Joyce. Malamang papa, iba naman po yung kumuha niyan. Nanlaki ang mga mata ni Celia. Tingnan mo, nilalaglag ka na ng anak mo. Tumawa na lamang si Roldan. Kinulit nito ang mga anak. Malungkot siyang napangiti. Kung nandun lang siya, kasama siya sa kulitang iyon, sisiguraduhin niya rin na malinaw bawat kuha ng larawan. Lalaki si Roldan at naiintindihan niyang wala itong arte sa katawan. Tumulo ang mga luhas sa mata ni Celia habang pinakikinggan ang boses ng kanyang mga anak. Gustong-gusto niya na talagang umuwi pero ayaw niyang isatinig iyon. Alam niyang makakahawa lang ang lungkot niya sa kanyang mag-aama. Ma, miss na miss ka na po namin. Bulalas ni Kobe na may bahid na pananamig sa boses. Hindi na po kami makapaghintay na umuwi ka. Napabuntong hininga si Celia. Makakauwi rin ako mga anak. Sa ngayon magtiis muna tayo ha. Oo nga pala, binigyan ako ng isang day off ng mga amo ko at pinaplano kong padalhan kayo ng balikbayan box. Nanlaki ang mga mata ni Kobe. Pwede po ba kaming magpabili ng chocolates? Mahinang tumawa si Celia. Oo naman, kahit anong gusto ninyo sabihin nyo sa akin. Ipalista nyo kay tatay ninyo para maisan sa akin ha. Magpapadala rin ako ng ilang damit. Kapag may mga hindi na ginagamit ang mga amo ko, binibigay na sa akin. Yung iba, mga bago pa. Dala ang listahan niya ay nagtungo si Celia sa mataong pamilihan sa Saudi Arabia. May nakita rin siyang Filipino restaurant. Napangiti siya ng malamang mga Pilipino palang may-ari. Kahit medyo mahal, kumain siya roon. Isa ang pagkaing Pinoy sa mga namimiss niya na. Day off niya naman at deserve niya naman sigurong i-treat ang sarili. Sa bawat pagbiling ginagawa ni Celia, naisip niya ang kagalakan ng mga anak niya. Kung pwede lang ibato ang balikbayan box sa Pilipinas para makarating agad sa kanyang mga anak, ginawa niya na siguro. Umalpas na lamang ang tawa sa kanyang bibig. Kababalik niya lang sa bahay nang humarang sa kanya si Jafar. Napayuko agad siya. Binati niya lang ito pero hinarangan pa siya ulit. You're beautiful. Puno ng mali siyang sabi nito sa kanya. Your eyes are expressive, Celia. Bumaha ang kaba sa kanyang dibdib. Sir, I need to go to my room, please. Napaatras siya nang akmang hahawakan siya nito. Mabuti na lang, pumasok sa sala ang amo niyang babae. Tinanong siya nito tungkol sa araw niya. Mabuti na lang, nagawa niyang tumakas. Napabuntong hininga na lang siya. Pumasok si Celia sa kanyang kwarto. Inalis niya na lang sa isip ang nangyari kanina sa pagitan nila ni Jafar. Nandun siya para magtrabaho. Mag-iingat na lang siya sa susunod. Palagi rin namang wala si Jafar sa bahay na iyon at minsan lang kung umuwi. Inayos na ni Celia ang balikbayan box. Maingat niyang inilalagay ang bawat item sa loob noon. Bawat isa, tinatatakan niya ng halik. Ang mga araw ay naging linggo at sa wakas, dumating na ang kahon sa pamilya niya. Nakikipag-video call ang mga ito sa kanya habang binubuksan ang mga pasalubong. Parang hiniheli ang kanyang puso sa sayang nakikita niya sa mga mata ng mga ito. Sige lang mga anak, ilabas niyo lahat ng nasa loob para makita ko kung may kulang o kung may natapon ba. Sabi niya sa mga ito, niyakap ni Joyce ang isang bagong cellphone. Salamat po rito mama. Hindi na po kami mahihirapan ni Kobe kapag may kailangan kaming i-research sa school. Siyempre, deserve ninyo yan. Ang ganda ng mga grades ninyo. Tinupad niyo ang pangako ninyo sa akin na mag-aaral kayong mabuti. Nakangiting sabi ni Celia. Tumango naman si Kobe. Salamat po sa lahat ng ginagawa niyo para sa amin, Mama. Nangilid ang mga luha niya. Siyempre naman anak, hindi niyo na kailangang magpasalamat. Mama niyo ako. Responsibilidad namin ng papa ninyo na bigyan kayo ng magandang buhay. Dahil pinili naming mabuhay kayo sa mundo. Mahal na mahal namin kayo. Napangiti si Joyce. Mahal din po namin kayo ni Kobe.
At habang nakaupo si Celia sa loob ng kanyang silid, nakaramdam siya ng kapanatagan. Malayo siya sa kanyang mga anak, pero konektado pa rin sila ng pagmamahal na lumalampas sa lahat ng distansya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi na siya makapaghintay na makauwi sa Pilipinas. Yun nga lang, kapag ganoong malayo si Celia sa pamilya, lalong-lalo na sa kanyang asawa, nahihirapan siya. Katulad na lang ng mga oras na yon, mainit ang ulo ng asawa niya dahil sa isang tricycle driver na inaasar ito. Please, tama na mahal. Araw mo lang ang masisira kapag pinatulan mo pa yung si Max. Wika ni Celia kay Roldan. Nakapaskil pa rin ang inis sa mukha nito. Nakakainis na kasi. Porke nagbakasyon lang kami ng mga bata, sasabihin na akong patabaing baboy at palamon mo. Mas malaki pa nga yung tiyan ng tukmol na yun. Mas pabigat sa asawa at babaero pa. Pangit naman. Hindi alam ni Celia kung matatawa siya o maiinis. Kahit nung nasa Pilipinas pa siya, hindi na talaga maiwasan ang iringan sa mga kasama ni Roldan sa pamamasada. Ang inggit lang naman ang nagsasalita ng mga ganoon. Para sa kanya, walang bigat ang mga sinasabi ni Max. Sa kanyang asawa. Mahal, hayaan mo na yon. Wala lang magawa sa buhay ang lalaking yon. Huwag mo lang dibdibin ang sinasabi niya. Ako naman ang nagsabing magbakasyon kayo, mag-beach kasi deserve niyo yon. Nakangiting sabi niya rito. Umismid si Roldan. Hindi isang salita pa, patitikimin ko na yun ang sapak sa nguso. Kung makapagsabi sa akin wala raw akong bayag dahil ikaw ang nasa abroad, tapos ako heto, naiwan sa mga bata para alagaan sila. Akala mo, may ambag sa lipunan. Pabigat lang naman. Napaka-intremididong impokrito. Akala mo rin kung sinong poging makaboses. Alam ko namang inggit yun sa akin dahil ang gwapo ko. Hindi na napigilang tumawa ni Celia. Roldan, nakakatawa ka na. Gusto kong maawa sa sinasabit mo dyan kay Max pero yung mga lumalabas sa bibig mo malala rin. Unti-unting nawala ang inis sa mukha nito. Impakto yun. Mas lumakas ang tawa niya. Kapag may mga ganun silang pag-uusap, naiibsa ng lungkot na kanyang nararamdaman. Gusto niya talagang mayakap muli ang kanyang asawa. Huminga siya ng malalim. Roldan, makinig ka, okay? Wala dapat bigat sa'yo mga sinasabi ni Max. Hindi naman niya alam ang nangyayari sa pamilya natin. Hayaan mo lang siya. Alam natin kung alin ang totoo. Pareho tayong kumakayod at nagsisika para sa mga anak natin. Yun lang ang mahalaga. Tama ka, inggit lang yan. Kasi dahil bukod sa mas gwapo ka, mabuti kang ama at kinakaya mo lahat para sa amin. May munting ngiti sa mga labi nito. Okay na ako sa gwapo. Masaya na ako ron. Tumawa naman si Celia. Ang dali talagang bulahin ng asawa niya. Sa kanilang dalawa, mas mabilis din itong kiligin. Miss na kita. Umuwi ka na nga. Ungot pa ni Roldan. Huwag kang mag-alala. Ilang buwan na lang mahal. Mabubuo rin tayo ulit. Pagbalik natin dyan, mas magiging maayos ng buhay natin. Buwan na lang ang bibilangin, makakauwi na si Celia sa kanyang pamilya. Matatapos na rin ang kontrata niya. Hindi na siya makapaghintay. Pagkatapos ng video call na yon, nagdesisyon siyang maligo na. Katatapos lang maligo ni Celia, kumakapit pa rin sa kanyang balat na parang mga diamante ang bawat patak ng tubig. Nabasag ang katahimikan ng gabi nang may pilit na pumipihit sa doorknob. Dumadagundong ang puso ni Celia. Sa nanginginig na mga kamay, binalot niya ang sarili sa isang tuwalya. Lumapit siya sa pinto at hinawakan iyon ng mabuti. Celia, open up! Bumasag sa katahimikan ng silid ang boses ni Jafar. Bumaha ang takot sa dibdib niya. What do you need, Sir Jafar? Just checking on you, Celia. I just want to say hello. May bahid ng ngising sabi pa nito. No, please. Don't open my door. It's my time to rest. I'd prefer if you could give me some privacy. Nauutal niyang sabi. Tumawa si Jafar na nagdala ng kilabot sa kanya. Don't worry. I won't peek. Just open the door and I will keep my eyes closed. Natataranta na si Celia. I'm sorry, Sir Jafar. Hindi talaga ako komportable sa ganyan. Umalis ka na. I'm not comfortable with you. Leave me alone. Nasa boses ni Jafar ang pagkawala ng pasensya. May sinasabi pa ito sa ibang lengguwahe pero naiintindihan niya pa rin. Gusto talaga nitong pumasok sa kwarto niya. Hindi matanggal ang takot sa dibdib ni Celia. Maraming tumatakbo sa kanyang utak. Ano ang gusto ni Jafar sa kanya sa ganung oras? Bakit ito naroon? Hinihingi ang pagpasok sa kanyang silid. Pero una pa lang naman, alam na ni Celia na iba ang tingin sa kanya ni Jafar. Jafar, where are you?
Malakas na sabi ng amo niyang lalaki. Nakahinga ng maluwag si Celia nang tumigil si Jafar. Narinig niya ang mga yapak ng pag-atras nito sa pasilyo. Napaupo siya sa sahig, nangingilid ang mga luha. Akala niya may mangyayaring masama sa kanya. Kinabukasan, gustong sabihin ni Celia sa mga amo ang ginawa ni Jafar. Gayunpaman, nagdadalawang isip siya. Hindi niya alam kung maniniwala ang mga ito at hindi niya alam kung kakampihan siya ng mga ito kahit siya naman ang tama. Mas doble na lang ang ginawa niyang pag-iingat. Hanggat kaya niya, kapag nandyan si Jafar, umiiwas siya sa lahat ng pagkakataon. Iniwasan niya rin na palaging magtagpo ang mga paningin nila. Inayos niya rin ang lock ng pinto niya. Dinagdagan niya iyon para hindi siya madaling mapasok. Kaunting buwan na lang naman ang kanyang titiisin. Nakaimpake ka na ba ng mga gamit mo? Masayang tanong ni Roldan sa kanya. Tumango siya. Oo, ilang damit na lang ang nakalabas para sa mga natitira kong araw dito. Bakas ang pananabik sa mukha ni Roldan. Sa wakas, uuwi ka na rin. Sinisimulan na rin yung pag-aayos ng bahay natin. Tumutulong na ako para mapabilis. Yung mga kinuha mong trabahador, pakainin mo ha. Nagpadala na ako ng budget para sa kanila. Bili niya sa asawa. Oo, tumigil muna ako sa pamamasada at nagluluto sa kanila para mas tipid. Tamang-tama ang magiging uwi mo. Graduation na ni Joy sa grade 6 sa susunod na buwan. With honor ang anak natin. Ikaw ang magsabit ng medal. Talaga? Tuwang-tuwang tanong niya rito. Naku naman talaga, ang galing talaga ng panganay ko. Beauty with brains talaga. Si Kobe, kumusta naman? Ayun, medyo bumaba ang grades dahil nahilig sa pagsasayaw. Pero kasama pa rin sa with honors, hindi naman nagpapabaya. Balita sa kanya ni Roldan. Ayos lang yon, kahit walang award, basta mag-aral ng mabuti at makapagtapos, masaya na ako. Tiningnan siya ng matagal ni Roldan sa screen. Pag uwi mo, kinabukasan, anniversary natin. Anong gusto mong gawin? Gusto mong mag-hotel tayo o sa beach? Isasama natin ang mga bata, libre ko, ako ang gagastos. Nag-ipon ako para rito kasi alam kong uuwi ka na. Bawiin natin ang mga pinalagpas nating anniversary. Napangiti siya at tumango. Ang sweet nito palagi sa kanya. Sa loob ng mga taong nagtrabaho siya sa Saudi, ni minsan ay hindi siya nagdudang nagkaroon ito ng ibang babae. Ganun siya kamahal ni Roldan. Mga araw na lang ang bibilangin, makakauwi na siya ng Pilipinas. Pero ang pananabik at ang pangungulila ni Celia, napalitan ng takot, hindi niya alam na may naghihintay na pala sa kanyang kapahamakan. At ang delubyong yon, magdadala ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Nakatayo si Celia sa kusina. Naghahanda siya ng isang tasa ng kape para simulan ang kanyang araw. Walang mga amo niya, kaya siya lang ang tao sa bahay na yon. Ninanamnam niya ang kapayapaan at katahimikan bago magsimula ang abalang araw sa trabaho. Habang inaabot niya ang asukal, isang paggalaw ang nahagip ng kanyang mga mata. Nagulat siya nang makita si Jafar, ang kapatid ng kanyang amo. Nakatayo ito malapit sa pintuan. Batid niyang hindi ito uuwi sa araw na yon, kaya hindi niya maintindihan kung bakit nandoon ang lalaki. Celia! Nanginig ang mga kamay niya. I thought you're not going home, Sir Jafar. Malagkit itong tumingin sa kanya. This is my house. I will go home anytime I want. Bumidis ang tibok ng puso niya sa kaba. Napaatras siya nang pumasok ito ng tuluyan sa kusina. Naalala niyang isang gabi nang sinubukan itong buksan ang pinto ng kwarto niya. Nakaramdam si Celia ng matinding takot at galit sa kanyang loob. Ngunit pinigilan niya yon. Amo niya pa rin si Jafar. Pinilit niyang umiti. Tinatakpan ng kanyang discomfort. Sorry, Celia. Mahinang sabi ni Jafar. I know, I got you scared. And I promise, it won't happen again. Nagulat si Celia sa hindi inaasahang paghingi ng tawad ni Jafar. Saglit siyang nag-alinlangan. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa magkasalungat na emosyon. Kumuha si Jafar ng juice pero bigla na lang nitong nabitiwan ang basong hawak. Can you clean the mess for me, Celia? Tanong nito sa kanya. Tumango naman siya. Kumilos agad para linisin ang mga bubog. Pagkatapos nun, ininom niya ang kanyang kape. Wala naman siyang iniisip na masama, pero ilang sandali lang, may iba na siyang nararamdaman. Habang humihigop si Celia, biglang bumalot sa kanyang pagkahilo. Nawalan siya ng balanse. Nabalot siya ng takot nang mapagtantong nilagyan ng gamot ni Jafar ang kanyang inumin. Anong ginawa mo? Bakit nahihilo ako?
Wala sa sariling tanong niya at naibagsak pa ang tasa sa sahig. Bago pa siya makapag-react, yumakap sa kanya ang malalakas na braso ni Jafar. Iginiya siya nito patungo sa pintuan. Malabo ang isipan ni Celia. Matamlay ang mga galaw niya habang nadadapa pa. Bitiwan mo ko, wag mo akong hawakan. Nanghihinang sambit niya habang pilit itong itinutulak. Kaya lang, nawala ang natitira niyang lakas nang suntukin siya nito sa tiyan. Napaubo si Celia. Nakarating sila sa kanyang silid. Kumabog ang puso niya nang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit mahigpit na kumapit ang kamay ni Jafar sa kanyang bibig. Pinipigilan nito ang anumang tunog na pwedeng umalpas sa kanya. Ngumisi si Jafar at pilit siyang inihiga sa kama. Don't protest, Celia. I will only do this to you once, before you go back to your country. Mariin siyang umiling. Tumulo ang mga luha niya nang hinubaran siya nito. Wala siyang magawa. Nanghihina siya. Habang nilalamon siya ng kadiliman, hindi na makalaban pa si Celia. Tuluyan na siyang nabiktima sa karahasang ginawa ni Jafar sa kanya. Nang matapos, nag-ayos ng damit si Jafar. Naiwan naman siya sa kama na iyak ng iyak. Hinila niya agad ang kumot at tinakpan ng sarili niya. Walang hiya ka? Isusumbong kita sa mga pulis. Baboy ka! Bulalas niya rito. Mahigpit nitong hinawakan ng pisngi niya. Don't tell this to them or else I will make you suffer here and you will not be able to return to your family alive. Pinagsusuntok niya ito sa dibdib. Gayunpaman, mas malakas ito. Malakas siya nitong sinampal, kaya mas lalong napaiyak si Celia. Umalis si Jafar sa kwarto. Nanginginig siya sa sobrang galit at takot. Ngunit ang banta ni Jafar ang tunay na nagpalamig sa kanyang kaibuturan. Gusto niyang magsumbong, pero natatakot siya. Malapit na siyang umuwi, baka kung anong mangyari sa kanya kapag nagsalita pa siya. Paano nangyari to? Naging maingat naman ako. Paninisi niya sa kanyang sarili. Namamanhid sa pagkabigla at takot, natagpuan ni Celia ang sariling nakatayo sa banyo. Kahit ilang tubig yata ang ihugas niya sa katawan, hindi matatanggal ang ginawa ni Jafar sa kanya. Anong ginawa mo sa akin? Walang hiya ka. Hagulhol niya sa loob ng banyo. Bawat haplos, kinuskus niya hanggang sa mamulang kanyang balat. Parang mantsa na yun sa pagkatao niya. Naiwan siyang hungkag at parang nawawala. Nakatapi siya ng tuwalya na lumabas roon. Tiningnan niyang refleksyon sa salamin. Lumipas ang ilang sandali, tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag si Roldan sa kanya. Pinunasan niyang kanyang luha bago sagutin iyon. Mahal, nauutal niyang bungad. Kumunot ang noon nito. Mukhang hindi magandang pakiramdam mo. Ayos ka lang ba? Marahan siyang tumango. Oo, medyo masakit lang ang ulo ko. Bumuntong hininga ito. Uminom ka na ng gamot. Patuyuin mo na rin yung buhok mo. Bakit basang-basa yan? Hindi mo man lang nilagyan ng tuwalya bago ka lumabas ng banyo. Kaya ka nagkakasakit eh. Pinapabayaan mong sarili mo. Puro ka trabaho. Kapag umuwi ka na rito, hindi na kita masyadong pakikilusin. Gusto kong magpahinga ka kahit mga 1 taon. Namamasada naman ako kaya may magagastos pa rin tayo. Hindi niya na napigilan ng mapahikbi. Sorry Roldan, hindi ako nakinig sa'yo. Sorry. Kung nakinig lang sana siya rito, hindi sana nangyari yon. Kung nakontento na lang siya sa buhay nila, hindi niya daranasin iyon. Pakiramdam ni Celia, may kasalanan din siya. Bakas ang pagkataranta sa mukha ng kanyang asawa. Bakit ka umiiyak? Anong masakit sa'yo? Umiling si Celia. Gusto kong humingi ng sorry sa'yo kasi ang tigas palagi ng ulo ko. Iniwan kita dyan para magtrabaho rito. Okay na yun. Alam ko namang para sa pamilya natin tong ginagawa mo. Saka uuwi ka na rin naman. Makakasama ka ulit namin. Tipid ngiti na sabi ni Roldan. Paano niya mahanap ang mga salita para sabihin sa asawa ang nangyari sa kanya? Hindi niya alam ang gagawin. Wala siyang maisip na tamang hakbang na dapat gawin. Mahal kita Roldan. Gustong gusto ko nang umuwi sa inyo. Miss na miss ko na kayo. Umiiyak na saad niya rito. Nangilid ang mga luha ng asawa niya. Celia naman, bakit ka ba iyak ng iyak? Naiiyak na rin ako. Pauwi ka na, malapit na. Alam mo namang kapag nagkita tayo ulit, paniguradong iiyak pa rin ako. Tapos pinapaiyak mo ko ng ganito.
Sandali, papasok lang ako. Baka makita ko ng mga kapitbahay natin dito. Machismis na naman ako, nababaliw na. Kasi nasa abroad ang asawang miss na. Sandaling nagkaroon ng kapayapaan ng kalooban ni Celia. Nang gabing yun, inubos lang nilang kanilang oras ni Roldan na magkausap sa video call. Nag-iyakan lang sila at nagsabi ng pangungulila sa isa't isa. Gayunpaman, hindi niya rin nasabi kung ano ang nangyari sa kanya. Gusto niya nalang kalimutan iyon. Nais niyang umuwi ng matiwasay. Yun lang ang tanging hangad niya. Sumapit ang araw ng pag-uwi ni Celia. Pinilit niyang maging maayos. Kailangan niyang maging maayos para sa pamilyang kanyang babalikan. Sa pag-alis niya sa Saudi, binaon niya na rin sa limot ang ginawa sa kanya ni Jafar. Pagkalabas sa airport, nakita niya agad ang kanyang mag-aama. Bumagsak agad ang mga luha niya nang sumugod ng yakap sa kanya ang mga ito. Sobrang saya kung kasama ko na kayo. Niyakap siya ni Roldan ng mahigpit. Masaya kaming bumalikan na mahal. Yumakap din sa kanya si Joyce. Namiss ka po namin ng sobra, mama. Pinunasan ni Celia ang mga luha. Ang laki nyo na. Ayaw pang bumitiw ng bunso niya. Binibilang po namin ang mga araw hanggang sa makabalik ka po, mama. Gumawa pa po kami ang welcome home sign sa bahay. Nagluto po si Lola sa pagdating ninyo. Napangiti si Celia. Ang sweet naman. Sige, tara na. Umuwi na tayo. Binuhat ni Roldan ang mga gamit niya. May malaking sorpresa ko para sa'yo bukas. Advance happy anniversary, mahal. Ano yon? Maghintay ka na lang. Ginawaran siya ni Roldan nang magaang halik sa pisngi. Natigilan siya. Naalala niya bigla ang ginawa sa kanya ni Jafar. Napailing si Celia. Nasa Pilipinas na siya kasama ang kanyang pamilya. Hindi na niya dapat isipin yon. Kailangan niya ng kalimutan ang nangyari sa kanya. Hindi na ako makapaghintay. Tipid na sabi niya na lang dito. Pagka-uwi nila kahit papaano nawala sa kanyang isipan ang trauma na nangyari. Sinalubong siya ng kanyang ina. Pinakain din siya ng pinakain ng asawa niya. Kahit inaaya ng uminom si Roldan, hindi ito umalis sa kanyang tabi. Nakapulupot pa rin ang lalaki sa kanya. Nag-aaya ang mga kaibigan mong uminom, bakit ayaw mong sumama? Tanong niya rito. Umiling si Roldan at mas lalong yumakap sa kanya. Gusto kong sa tabi mo. Wala akong pakialam sa mga yan. Uminom sila hanggat gusto nila, basta dito lang ako. Miss na kita. Hindi birong 3 taon, mahal. Namiss din kita. Hinawakan nito ang kamay niya. Alam kong marami kang hirap na pinagdaanan sa ibang bansa. Hindi ko pa nasasabi sa'yo to. Pero sobrang proud na proud ako sa'yo, Celia. Kahit inaasar ako ng mga tao dyan, ayos lang. Kasi alam kong maswerte pa rin ako. May asawa kong malaki ang pangarap para sa pamilya namin. Tumulo ang mga luha niya. Pinapaiyak mo naman ako, Roldan. Hinalikan nito ang kanyang sentido. Gusto mo na bang magpahinga? Baka may jet lag ka pa. Tumango na lang siya. Gusto niyang magpahinga. Sobrang mahal na mahal siya ng kanyang asawa. Masaya ito sa lahat ng ginawa niya. Ayaw na ni Celia na sirain pa ang kasiyahan nito para lang sabihin ang trahedyang nangyari sa kanya. Isa lang ang mahalaga. Iyon ay ang nakauwi siya ng ligtas. Hinatid na siya ni Roldan sa kwarto nila. Hinayaan na lang siya nitong magpahinga. Kinabukasan, nagbakasyon na silang buong pamilya. Masayang masaya si Celia, lalo na't nag-celebrate na rin sila ng anniversary ni Roldan. Yun nga lang, hindi pa rin talaga siya lubayan ng mga huling alaala niya sa lalaking nanamantala sa kanya. Nanginginig si Celia habang hinuhubad ni Roldan ang damit niya. Napansin agad iyon ng kanyang asawa kaya agad itong tumigil. Bumangon ito at umupo sa kama. May problema ba, Celia? Bakit nanginginig ka? Marahang tanong nito sa kanya. Inayos niya ang strap ng kanyang damit. Sorry, naninibago lang siguro ako. Nakakaintindi itong tumango. Sorry din, baka pagod ka pa. Sige, magpahinga ka na lang muna. Humiga na muli si Roldan. Nag-guilty agad si Celia. Alam niyang sabik na rin ang asawa niya roon pero hindi niya maibigay. Huminga siya ng malalim. Pilit niyang iwinaksi sa kanyang isipan ang nangyari. Matapos noon, niyakap niya ang asawa. Sorry Roldan, happy anniversary mahal. Hinalikan niya ito na agad naman itong sinuklian. Kahit papaano medyo naging panatag si Celia. Naging pamilyar ulit sa kanya ang marahang haplos ni Roldan. Hinawakan siya ng asawa ng buong ingat.
Dahil doon, unti-unting kumalma ang kanyang buong sistema. Maayos na sana ang lahat para kay Celia sa mga sumunod na linggo. Yun nga lang, nagising siya isang umaga, nahihilo at nagsusuka. Ilang araw niya na iyong nararamdaman. Kaya naman, bumili agad siya ng pregnancy test kit. At hindi niya muna sinabi kay Roldan. Kinakagat niya ang mga kuko sa daliri sa sobrang kaba. Natatakot siya sa magiging resulta. Hangad niyang maging negative iyon, pero parang gumuho ang mundo niya ng 2 linya ang kanyang nakita. Ginulo niya ang kanyang buhok. Hindi pwede to. Hindi siya sigurado kung si Jafar ang ama. Pero malakas ang kutob niyang bunga ng pananamantala ang batang nasa kanyang sinapupunan. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Celia. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Roldan ang lahat. Ilang sandali pa pumasok si Roldan sa kwarto nila. Nagulat ito nang makita siyang umiiyak. Lumapit agad ito sa kanya at marahan siyang hinawakan. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo, ha? Nag-aalalang tanong nito. Mas lalo siyang napaiyak. Roldan, sorry. Marahan itong hinawakan ng mukha niya. Bakit ka humihingi ng sorry? Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Nilibot nito ang paningin sa kanya hanggang bumaba ang tingin nito sa hawak niya. Kinuha agad ni Roldan ang pregnancy test. Bakas ang tuwa sa mukha nito. Buntis ka ulit? Puno ng pananabik na tanong nito. Hindi niya na napigilan ang mga hikbi niya. Sorry. Niyakap agad siya nito. Huwag kang humingi ng sorry. Tahan na. Kaya siguro sobrang emosyonal ka kasi buntis ka na pala. Tahan na. Baka makasama yan sa bata. Mahigpit siyang gumanti ng yakap. Papaano niya puputulin ang kagalakan nito? Hindi na talaga alam ni Celia ang kanyang gagawin. Simula nang malaman ni Roldan na buntis siya, naging mas doble ang pag-aalaga nito sa kanya. Wala naman siyang ibang magawa kundi ang makonsensya. Gustong-gusto niya nang kalimutan ang nangyari sa kanya sa ibang bansa pero nag-iwan pa talaga ng alaala sa kanya. Hindi matanggal ang ngiti sa mga labi ni Roldan habang tinitingnan ang ultrasound niya. Lalaki palang anak natin. May naiisip ka na bang pangalan para sa kanya? Marahan siyang umiling. Wala pa. Kenneth kaya para pareho silang kay ang pangalan ni Kobe. Saad pa nito. Tumango na lang si Celia. Wala siyang gana. Sa buong panahon ng kanyang pagbubuntis, kailanman hindi siya nananabik. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanyang kapanganakan. Ayaw niyang gawin kahit tingnan man lang si Kenneth. Kahit hindi niya na tinignan ng matagal, batid niya nang hindi nila anak ni Roldan ang bata. Bakit ganun? Parang hindi mo kamukha yung bata, Roldan. Wala yatang naman na sa'yo. Sabi ng nanay niya. Natigilan si Celia. Imposibleng walang makahalata nun. Gayunpaman, kapag naririnig niyang asawa, wala naman siyang naririnig na masama mula rito. Tigilan niyo tong anak ko, Nay. Siyempre, mas malakas ang dugo ni Celia. Mas mahal ko yan, kaya mas kamukha niya itong anak namin. Nakangiting sabi pa ni Roldan. Kahit paano nakahinga si Celia ng maluwag, hindi nagdududa ang asawa niya. Para rito, walang mali kay Kenneth. Gayunpaman, dumipas ang mga buwan, mas lalong natatakot si Celia. Lumalaki na ang bata at mas lalong nakikita sa itsura nito na wala man lang nakuha kay Roldan kahit isang katangian. Hindi pa nakatulong na may nakuhang foreign features si Kenneth mula kay Jafar. Isang gabi, umuwing lasing ang asawa niya. Agad niyang dinaluhan ito. Aalalayan niya sana si Roldan pero tinabig nito ang kanyang kamay. Huwag mo kong hawakan. Kaya ko. Mapakla itong tumawat, dinuro siya. Ikaw, sinungaling ka. Bumaha ang kaba sa kanyang dibdib. Ano bang sinasabi mo? Lasing ka lang. Halika na, pumunta na tayo sa kwarto. Bakit ka ba nagpakalasing ng ganito? Hindi ka na makatayo ng maayos, oh. Malikot ang mga mata nito. Mahal mo naman ako, di ba? Hindi mo naman ako magagawang lokohin, di ba? Hindi mo kayang gawin yun, Celia, kasi mahal mo ako. Nangilid ang mga luha niya. Oo naman, mahal kita. Ano bang nangyayari? Bakit mo ba tinatanong yan? Tumulo ang mga luha ni Roldan. Mahigpit siya nitong niyakap. Lumabas ang mga anak nila dahil sa ingay pero pinapasok niya muli ang mga ito. Inalalayan niyang lalaki papunta sa kwarto nila. Nang maihiga niya ito, agad niya namang inasikaso.
May ideya na si Celia kung anong problema ng kanyang asawa. Pero takot na takot pa rin siyang buksan iyon. Nangangamba siya sa magiging resulta kapag nalaman ni Roldan ang totoo. Nang matapos, tahimik na tumabi si Celia sa kanyang asawa. Nakatulugan niya na lang ang pag-iyak. Kinabukasan, nang idilat niyang kanyang mga mata, malungkot na mukha ni Roldan ang bumungad sa kanya. Sorry. Mahinang usal nito sa kanya. Bakit ka naman humihingi ng sorry sa akin? Napalunok ito. May mga nasabi ba ako sa yung masama kagabi? Hindi ko sinasadya yun. Lasing lang ako. Hindi na naman napigilan ni Celia ang mga luha. Alam niyang ginawa ni Roldan, pareho nilang iniiwasan ang katotohanan iyon. Marahan siyang niyakap ng kanyang asawa. Anong nangyari? Doon tuluyang sumabog si Celia. Hindi kita niloko. Hindi ko to ginusto. Pinagsamantalahan ako ng kapatid ng amo ko. Sorry, Roldan. Mas lalong humigpit ang yakap nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi natatakot ako, Roldan. Natatakot akong masaktan ka. Sobrang saya mo nang malaman mong buntis ako dahil akala mo sayo yung bata. Ayokong sirain ang kasiyahang yun sayo. Isa pa, bala ko na talagang kalimutan ang nangyari sa akin sa Saudi. Kaya hindi ko na sinabi. Kasi anong magiging sense kung maghahanap ako ng hustisya habang nandun ako? Baka mas lalong hindi ako makabalik ng buhay sa inyo. Kakalimutan ko na. Ibabaon ko na sana sa limot. Kaso nabuntis ako. Nabuo si Kenneth. Ayaw ko nang maalala. Pero nag-iwan pa rin ng alaala ang pangbababoy na ginawa niya sa akin. Pinunasan ni Roldan ang mga luha niya. Anak natin si Kenneth. Walang makakaalam ng nangyari sa'yo. Hindi ko siya kamukha pero sa akin siya lalaki kaya ako ang tatay niya. Huwag mong isiping alaala ng kasama ng anak natin, ha? Tatanggapin ko siya. Huwag kang matakot. Dapat sinabi mo sa akin. Dapat nagtiwala ka. Oo, galit ako. Galit ako sa ginawa ng tarantadong yun sa'yo. Kaya pala nanginginig ka sa takot nung unang araw na hinawakan kita pagkatapos mong bumalik. Marahan siyang tumango. Sorry. Umiling si Roldan. Wala kang kasalanan. Palalakihin natin si Kenneth ng maayos. Hindi natin ipaparamdam sa kanyang iba siya. Muling niyakap ni Celia ang kanyang asawa. Sobrang nagpapasalamat siya sa Diyos na napakamaunawain ito. Ginawa nila lahat para proteksyonan ang katotohanan tungkol rito. Para hindi na rin maapektuhan ng mentalidad ng bata. Kapag nasa tama na itong pag-iisip. Gayunpaman, may mga tao talagang mahilig mangialam sa buhay ng iba. Isang maaraw na hapon, naubusan na siya ng sabon. Kailangan niya pang maglaba, abalang kanyang mga anak, kaya siya na lamang ang bumili. Pero pagkarating sa tindahan, hindi naman inasahan ni Celia na siya ang pulutan ng tsismisan. Narinig mo ba yung tungkol kay Celia? Nabalitaan ko na niloko niya si Roldan. Umuwing buntis tapos pinaako sa asawa. Halata namang ibang lahi ang ama ng bunsong anak. Walang pakundangang sabi ni Marites. Oo, napansin ko rin yan. Hindi kamukha ni Roldan yung bata. Kahit sa ina ang layo. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi si Roldan ang ama. Saad naman ni Haning, gulat at galit ang bumalot sa pagkatao ni Celia. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Paano nasasabi ng mga tao ang ganoong bagay? Nananahimik sila pero lagi na lang silang ginugulo ng mga usapan. Hindi napigilan ni Celia ang nag-aapoy na galit. Sumugod siya sa mga ito. Sumabog na talaga siya. Ang lakas ng loob ninyong magpakalat ng chismis tungkol sa akin at sa pamilya ko. Masyado bang walang laman ang buhay ninyo kaya kailangan niyong gumawa ng mga kwento para punan yung mga basurang buhay ninyo, ha? Bulalas niya sa mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Marites. Habang nanghahamon naman ang tingin ni Haning, nakahalukip-kip pa ito, animoy nagmamataas. Bawiin yung sinabi nyo. Patuloy niya pa rito. Mga walang basehan ang mga akusasyon ninyo. Napairap si Haning. Anong walang basehan? Anak mo palang pumuputok ng katotohanan. Tama kami, di ba? Hindi ninyo anak ni Roldan si Kenneth. Anak mo sa ibang lahi yung bata. Umamin ka na, huli ka na, tumatanggi ka pa. Umuwi ka rito, buntis ka na. Ano, nagpatira ka ba sa ibang lahi kaya ang bilis mong makapagpundar ng bahay, ha? Akala mo kung sinong malinis, Makati pala. Inabot agad ni Celia ang buhok ni Haning. Hindi siya magpapatalo sa mga chismosang walang magawa sa buhay.
Hindi pwedeng magsalita laban sa kanya ang mga taong wala namang ambag sa buhay niya. Celia! Malakas na sigaw ni Roldan nang makita siya. Hininto agad nito ang tricycle. Bumaba ito at inawat agad sila. Binuhat agad siya ni Roldan. Celia, tama na. Huminahon ka. Bulong sa kanya nito. Inayos niya ang kanyang buhok. Hindi! Sumusobra ng mga yan. Lagi na lang pinag-uusapan ng buhay ng ibang tao. Akala mo malilinis ang budhi. Hindi naman nagpaawat si Haning. Magalit ka kung hindi totoo ang sinasabi namin. Kaso, totoo di ba? Anak mo naman talaga sa ibang lahi yung bata. Hindi na sila maawat at natagpuan na lang ni Celia na nasa barangay na sila. Wala nga sa pamilya niyang problema. May mga toxic namang chismosa. Bakit ba hindi na lang magbagong buhay ang mga ito? Kung hindi lang siya pinakalma ni Roldan, baka nakipag-away pa siya ulit. Sana, hindi mo na lang pinatulan ng mga yun, Celia. Marahang saad ni Roldan sa kanya. Sorry, nakakainis kasi yung mga yun. Kung ano-anong sinasabi nila tungkol sa akin, na niloko kita, na iniputan kita sa ulo. Paano kung sa'yo nakarating yun? Tapos maging ganun din ang tingin mo sa akin. Hindi kita niloko. Sinapo ni Roldan ang mukha niya. Makinig ka, mahal. Pareho nating alam na alam ko ang totoo. Wala kang dapat na ipag-alala. Tanggap ko nang nangyari. Hindi tayo matatahimik eh. Na-stress na ako sa mga yan. Paano kung hindi lang tayo ang maperwisyo? Paano kung pati yung mga anak natin? Hinawakan ni Roldan ang kanyang mga kamay. Paano kung ibenta natin tong bahay tapos lumipat tayo sa mas malayong lugar? Yung walang nakakakilala sa atin, Celia. Dumaan ang lungkot sa kanyang dibdib. Pinundar natin tong bahay, mahal. Pinaganda natin. Nakakapanghinayang naman kung ibebenta natin sa iba. Katasto ng mga pinagpagura natin. Pero Celia, mga kapakanan ng mga anak natin ang mahalaga. Ayoko na rin dito. Dito ako lumaki. Pero kung huhusgahan ng pamilya natin, kung huhusgahan kanila, na para tayong mga dayuhan, ayoko ng ganito. Hindi nyo deserve to. Magsimula na tayo ng bagong buhay para hindi na rin madamay pa sa gulo at mapanghusgang mga matang mga bata. Malumanay na saad ni Roldan. Tiningnan niyang mabuti ang kanyang asawa. Nasabi ko na ba sa'yo to? Tumaas ang kilay nito. Ang alin, mahal? Napapikit si Celia nang tumulo ang isang butil ng luha. Na ang swerte kong ikaw ang naging asawa ko. Nag-aaway tayo, nagagalit ka, pero alam mo pa rin kung paano bumalik. Sa huli, kahit hindi mo kasalanan, mapagpakumbaba ka pa rin. Pinatunayan mo sa aking tama ang lalaking pinakasalan ko, Roldan. Tipid na napangiti ang kanyang asawa. Alam mo, nang sinabi mo sa akin gusto mong mag-abroad, una talagang kinatakot ko baka makahanap ka ng iba. Kaya sobrang tutol ako sa pag-alis mo. Pero naisip kong pangarap mo yun eh. Kagustuhan mo yun. Kaya ang tangi ko lang magagawa ay sumuporta sa'yo. At hindi ka nagkulang iparamdam sa akin yun. Palagi mong pinaparamdam sa akin sumusuporta ka kahit alam kong nahihirapan ka at nadadala ka sa sinasabi ng ibang tao. Pero naisip kong asawa kita, mas mahalagang nararamdaman mo. Masaya ako kung magiging masaya ka kaya nagtiis ako. Nung isinilang mo si Kenneth, una pa lang, alam kong hindi ako ang tunay na ama. Aaminin ko, nagalit talaga ako. Tinanggi ko lang talaga sa sarili ko yon kasi ayokong isipin baka niloko mo ko. Hindi kita niloko, mahal. Pinunasan nito ang mga luha niya. Alam ko yon. Kaya anong karapatan ko para magalit sa'yo pagkatapos ng lahat ng sakripisyo at hirap na pinagdaanan mo sa ibang bansa? Sobrang tapang mo para makaya ang lahat ng yon at makauwi ng ligtas dito. Kaya kung iniisip mong swerte ka sa akin, mas maswerte ako sa'yo, Celia. Biruin mo, may matapang akong asawa. Kahit gusto kong sumuko minsan, nanatili ka lang matatag. Kaya bumabangon ulit ako. Mahal na mahal kita, Roldan. Bulalas niya habang umiiyak. Niyakap muli ni Celia ang kanyang asawa. Marami silang pinagdaanan. Sinubok ang katatagan ng kanilang relasyon. Gayunpaman, pinili pa rin ni Roldan na tanggapin ang lahat ng kinahinatnan. Sabay pa rin nilang pinanindigan bilang mag-asawa ang pamilyang kanilang labis na pinapangalagaan. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay ng isa sa ating kababayan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.